Kalalabas lang ng spoilers para sa Jujutsu Kaisen Mojuro Chapter 4 and sinasabi ko sa inyo guys, dito na nagsisimulang maging maangas na naman ang kwento. Dahil sa chapter na ito ay may nag-appear na isang napaka-OP na Jujutsu sorcerer na isang antagonist at nagawa niyang maiwan-top itong si Maru. Kaya naman wag na nating patagalin pa, let's go! Sa pagsisimula ng chapter, makikita natin dito guys na inamin na ni Usami dito sa magkapatid na Okutsu na alien talaga si Maru. Nang dahil dito gusto ng magkapatid na i-share na ni Maru ang lahat ng pwede niyang sabihin sa magkapatid na ito tungkol sa kung ano talagang tunay na pakay niya. Pero inamin na din naman ni Usami na wala silang choice. Kailangan nilang magsama-sama, magsilbing isang trio sa lahat ng gagawin nila na high school missions sa Jujutsu Tech. Na hindi naman ikinagulat ng dalawang magkapatid dahil unang-una sa lahat nakita at na-witness naman nila ang pag-appear ng ship mismo ng mga Simurians. Nang dahil dito na-excite itong si Maru dahil makakasama nga siya sa mga misyon. Pero ito namang si Usami pasimpleng binulungan si Tsurugi na kailangan na daw niyang iasa kay Tsurugi ang ibang mga bagay. Since hindi nga siya pwedeng sumama sa mga mission, kailangan na daw nitong si Tsurugi na kumilos para mag-gather ng information tungkol sa mga aliens sa pamamagitan ng pag-o-observe dito kay Maru. Kahit daw ang pinakamaliit na information ay magiging vital dahil kung itong si Usami nga mismo walang maobserbahan, kailangang makakuha sila kahit paunti-unti sa pamamagitan ni Maru. Then switching of scenes ay i-deploy na nga ng partner ni Usami na si Mino ang trio na ito para sa panibago nilang mission. Ang background ng mission nila, may isang primary schooler daw na paulit-ulit na nagre-repeat ng kanyang grade. Nananatili siya sa first grade at ang masama pa dito, parang may kinalaman ito sa Jujutsu Sorcery. Dahil unang-una sa lahat, nagpapabago-bago daw ang pangalan ng bata pero nananatiling parehong kanyang muka. Also, kahit nagawin nilang i-contact ang mga magulang nito, after daw nitong maglilipat ng grade papunta sa second grade, nawawala ang kanyang pamilya. Ngayon, huwag kayong malito guys dahil medyo magulo talaga ang spoilers na to dahil hindi gaanong malinaw ang translations ng ating leaker. Pero tulad na nga ng nabanggit kanina, kahit paulit-ulit siya sa kanyang first grade, kapag sinusubukan ng principal, ng teacher or ng school, ng institution, nawawala ang mga magulang nito. Pero ang bata, nakakabalik at nakakabalik sa first grade nang hindi nagbabago ang muka, hindi nagbabago ang anyo. Nangyari na daw ito ng 3 beses. Kaya ngayon ipinapa-imbestigahan na nila ito sa triyong ito dahil baka may kinalaman daw ito sa Jujutsu Sorcery. Pero kailangan din daw mag-prepare ng 3 dahil mataas ang tsansa na kung isang cursed spirit ito, kung isang cursed user ang nasa likod nito, kakailanganin nilang magkaroon ng confrontation. At dahil nga sa paulit-ulit na lamang itong nangyayari taon-taon, inimbestigahan na nga nila ito. Itong si Yuka nag-focus sa pagpunta sa bahay ng bata, habang ito namang si Maru at si Tsurugi ang mismong pumunta sa bata sa school niya para tanungin ito. At first, natakot ang bata kay Tsurugi kahit hindi naman niya ito tinatakot. Tumakbo ito ng napakabilis, kaya naman kinailangan nilang habulin ito ni Maru, habang sinasabi ni Maru na nakakatakot daw kasi ang mukha ni Tsurugi. Pero kahit na ganun, hindi naman nag-aalala si Tsurugi dahil unang-una sa lahat, napakaiksi nga naman ng legs ng batang ito kaya hindi ito makakalayo at pangalawa, alam naman natin na napakalakas ng physical capabilities ni Tsurugi. But here, nagsimula nang mag-appear ang cursed spirit ng bata, isang napakalaking itim na bagay na eventually nag-transform at nag-manifest sa kanyang natural form. Nag-launch ito ng mga projectiles dito kay Tsurugi at kay Maru na kahit papano nagawa naman nilang i-evade at i-block. But at this point, kinailangan na talaga nilang konfrontahin ang batang ito dahil kung hindi, paano pa nila ito matatanong? Paano nila makakonduct ang investigation kung hahayaan nila itong makatakas? Pero ang tumatakbo sa isip dito ni Tsurugi, hindi niya pwedeng pakialamin dito si Maru. Ipinadala siya ng Simurian people para alamin kung capable ba ang mga Jujutsu sorcerers o ang mga humans sa loob ng Earth. Kaya hindi ito pwedeng malagay sa panganib. Hindi na niya kailangang asahan pa si Maru at kailangan niyang ipakita na capable silang mga Jujutsu sorcerers para hindi isipin ng mga Simurians na ganon sila kadaling sakupin. Pero dito nga guys, hindi naman pala talaga actually nakipaglaban ang dalawang ito sa bata. Kinausap nila ito ng maayos at malumanay. Ayon sa bata, palagi siyang sinasabihan ng nanay niya na palaging ingatan ng kanyang sarili. Habang bata naman gusto niyang manatili lagi sa first grade dahil nga nahihiya daw siya, wala siyang mga kaibigan. Nang dahil doon sinuportahan siya ng kanyang nanay, kaya paulit-ulit siyang dumaan ng first grade hanggang sa hindi niya namalayan
namatay at nag-collapse na ang kanyang nanay. At nagidaw itong isang cursed spirit na palagi siyang binabantayan na up until now itong dahilan kung bakit paulit-ulit siya ng first grade. But don't you worry guys, sinasabi ko sa inyo ngayon pa lang hindi boring ang chapter na ito. Makikita nyo by the end of this chapter kung gaano ito katindi. Nagkaroon din ng palitan ng information na nangyari bago pa man lamang sila i-deploy nitong si Mino. Pinagbalaan talaga ni Mino itong si Tsurugi na wag daw silang magle-let down ng kanilang guard. Kahit na ganito kasimple ang mission na ito, kahit ganito kasimple ang case na ito, mataas ang tsansa na there is a deeper reason kung bakit ito nangyayari. At baka meron daw isang malakas na sorcerer na nasa likod ng mga bagay na ito. Kaya tinanong na ni Tsurugi agad ang bata kung saan ang kanilang bahay para mapuntahan nila yon. At siya nga pala guys, ang pangalan ng batang ito ay Takeda Masaki. Habang nangyayari ang lahat ng ito pa lang si Yuka at si Mino ay pumunta na mismo sa bahay ng bata. Sa presensya ng bahay ng batang ito ay may napansin agad sila na napaka-unusual. Hindi pa man lamang sila pumapasok ng pinto, may nakita na agad si Yuka sa garden nito na agad nilang chinek at dito nga nila natagpuan na may isang napakalaking bungo ng tao. As if meron ditong inilalagay ng mga bangkay na itinatago lamang sa garden nila. At ang nakakapagtaka dito guys, kahit na nasa bahay nga nitong si Takeda Masaki, si Yuka at itong si Mino, at the very same time nandito din itong si Maru at si Tsurugi na meron ding nakitang isang buto, bangkay daw ito ng nanay ni Takeda Masaki. For some reason, hindi nila matagpuan ang bungo nito pero nakita nila ang buto-buto ng katawan nito. Ayon sa bata, kahit na 5 years old pa lamang siya, since namatay nga ang kanyang nanay at hindi naman niya magagawang ipalibing ito ng maayos, itinago na lamang niya ito at itinabunan niya ito magsarili. Nang dahil dito, naawa naman itong si Maru sa bata habang sinasabi na wag daw itong mag-alala kung wala siyang mga kaibigan kaya natatakot siyang mag-step up ng panibagong grade, tutulungan siya ni Maru at nitong si Tsurugi. In-explain din nila na hindi niya kailangang matakot. Hindi niya kailangang magstay sa normal na mundo. Hindi niya kailangang pumasok sa normal na paaralan. Tatanggapin siya ng Jujutsu Tech, pwedeng doon siya mag-aral at matututo pa siyang gamitin at mastery ng kanyang powers. Kaya naman dito ay pinakita ni Maru kung gaano talaga kabait ang mga Simurians or sabihin natin na baka si Maru lang. Kaya naman napangiti at nagustuhan itong si Tsurugi kung paano hinahandle ni Maru ang situation. Pero bigla-bigla na lamang may tumawag dito kay Tsurugi. Napakalakas ng boses at talagang nagmamadali na walang iba kung hindi si Yuka. Tinatanong ni Yuka kung nasaan daw itong si Tsurugi. Tinatanong niya kung anong nangyayari. Na of course, in-explain ni Tsurugi na nasa bahay siya ni Takeda Masaki at nangyayari daw ang ginagawa nilang investigation. Pero may mali guys, dahil alam nyo naman na nasa bahay din ni Takeda Masaki si Yuka at itong si Mino. May nangyayaring masama at na hindi nila naiintindihan sa pagkakataong to. In-explain ni Yuka na nasa bahay daw talaga sila nitong si Takeda Masaki, which means nagsisinungaling ang bata na kasama nila ngayon at hindi lang yun, sinabi niya na napakaitim. Napaka-pitch black daw ng pagkatao ni Takeda Masaki. Kaya kailangan nilang i-apprehend ito. The very moment na makita nila si Takeda Masaki, kailangan nila itong hulihin dahil baka may magawa pa itong masama. In-explain din itong si Yuka na sa likod ng bahay ni Takeda ay may natagpuan silang 5 na corpses. 5 na mga bangkay ng tao na nangangahulugan na napakarami niya pang biktima na itinatago. Kaya naman dahil dito napaisip bigla si Tsurugi at agad niyang tiningnan si Takeda. Pero sa paglingon niya, na-knockout na si Maru. For some unknown reason na hindi na ipakita dito sa panel na ito, nagawa niyang talunin si Maru ng napakasimple. Must be because dahil off guard nga itong si Maru at hindi niya alam na aatakihin siya ng batang ito. Dito na kinabahan itong si Tsurugi. Habang unti-unti, nakita nitong si Tsurugi na nagbabago ng itsura ni Takeda dahil hindi talaga mukhang bata ang itsura nito. Habang tinatanong ni Takeda si Tsurugi, "Do you have friends?" At dito nyo nga guys makikita na nagsisimula na ang tunay na kwento ng Jujutsu Kaisen. Nagsisimula nang maging dark ang kwento. Dito na nagsisimula ang tunay na Jujutsu Kaisen na inaantay natin. Pero since medyo malabo pang details dito, medyo malabo pang translations, kailangan nating antayin ng full chapter review na maire-release natin by either Sunday or Monday. Kaya naman siguraduhin nyo nang naka-like, naka-subscribe at natingin ng bell button para automatic man-notify kayo pag release natin ang susunod na video. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.